Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. So, short video lang 'to. Nadaanan ko lang 'to sa sa YouTube, 'di ba? Wala lang. Gusto ko lang mag-usap lang tayo regarding this. Kasi na-content ko na 'to before eh. Pero hindi pa rin natatapos yung yung modus na 'to. Yes, modus 'to mga kababayan ko. Ako mismo nasaksihan ko na 'to kung paano ginagawa 'tong modus na 'to. So ito, nadaanan ko to, hindi pala yan. To. Nadaanan ko aayusin ko lang yung ito yung mga estudyante na nagtsatsagang mag-aral daw sa footbridge. Diyan sa tapat ng SM North. Kung nyo. Ayusin ko lang yung kasi galing akong KMJS eh. Pala inayos ko muna. Wait lang Ito. Ang title ng video, estudyante matyaga nag-aaral sa isang footbridge sa Quezon City. Reporter's notebook. 'Di ba? So ito yung bata na nag-aaral sa footbridge. Panoorin natin 'to mga men. Tapat ng SM North yan eh. Yan, maglalagay siya ng niya. Then, sa taas ng footbridge na ito sa Quezon City, isang batang babae ang matyagang nagsusulat at nag-aaral habang suot ang kanyang uniforme. Habang sa tulay ako, susulat po. Inihintay ko para magbigay mga tao. Barya po. Para may pambaon din ulit. Binibigyan ko yung mga kapatid ko. Alam ko po na wala kaming pera. Kahit wala po, nag-aaral pa rin. Para po makatapos ako. Unang red flag dito, wala daw silang pera. Pero yung ballpen na gamit niya, bagong-bago. Alam ko po na Tignan mo diba? Hindi ganyan na lumang ballpen. Puno pa nga yung ballpen mo, ate. Pera. Kahit wala po, nag-aaral pa rin. Para po makatapos ako. Dahil naka-uniforme, takaw pansin ang pagpwesto ng bata sa tulay para mag-aral. Pero sa pag-usisa namin, may mga natuklasan kaming hindi pangkaraniwan sa batang tulad niya. Sa footbridge na ito, araw-araw makikita ang 8 taong gulang na si Mika, hindi niya tunay na pangalan. Ito ang nagsisilbi niyang tambayan pagkagaling sa eskwelahan. Dito na rin daw niya kasi ginagawa ang kanyang mga assignment. Ano yung sinusulat mo? Sorry. Ganda naman ang sulat mo Anong homework daw? Ano yung kailangan mo daw gawin? Gayahin ko daw, di ba? Tinan mo? Kapansin-pansin ding may katabi siyang garapon. Ilang sandali pa, ilang tao ang naghulog dito ng barya.
Ito raw kasi ang naisip niyang paraan para makatulong sa kanyang magulang at para may pambaon sa eskwela araw-araw. Ito, ikakat ko na. Short lang naman to eh. Na-content ko na to before. Sa mga nakakaalam, na-content ko na to before. Budol to, men. Budol to. Alam nyo kung paano ko nasabing budol? May magagalit na naman sa akin. Na-experience ko na yan before. Hindi pa nagpa-pandemic. May shop po kasi ako sa Green Hills. 'Di ba? So, bago ako pumunta ng Green Hills, dadaan ako sa SM North. Mula SM North, magti-train ako papuntang ano nga yung ano? Yung binababa sa may Krame. Sa Santolan, doon ako bababa eh. Then, magji-jeepney ako papuntang Green Hills. 'Di ba? May ano ako doon, may shop ako dati sa Green Hills. So, ang lagi ko nadadaanan yan. Ako rin, naawa din ako dyan before. 'Di ba? Pero dahil araw-araw ko nadadaanan yan, nakakahalata na ako. One time, linggo, pupunta ako, nadaanan ko yan. Linggo men ha, naka-uniform. Linggo, nagsusulat siya doon. medyo nag-isip na akong ganon. Then, 'di ba? Hindi ko naman masyadong binibigyan ng pansin, pero napapaisip na ako nung putya linggo, naka-uniform. 'Di ba? Then kinabukasan madadaanan ko na naman uli. This time naman tiningnan ko na 'yung sinusulat niya. Minsan ang ginagawa ng mga 'yan, nagdo-drawing lang doon. Hindi naman nag-aaral 'yung mga 'yan eh. Nagdo-drawing lang doon eh. Doon sa ilalim ng doon sa footbridge. Nagdo-drawing lang 'yan. Tapos ito kanina tinanong ni Maki Pulido, 'di ba? Ano 'yung sinusulat mo? Ang ginagawa niya dito, hindi naman siya nag-aaral. Kinokopya niya lang kung ano yung nasa libro. Hindi naman pag-aaral ang ginagawa niya ni. 'Di ba? Hindi nag-aaral 'yan. Tingnan mo, paano assignment mo? Gagayahin ko lang daw po. 'Di ba? Walang pinatutunguhan, hindi siya nag-aaral, hindi siya gumagawa ng assignment o ano dun sa nagpapaawa siya sa mga tao. Modus to. Then, nung kasama ko na yung kabarkada ko, di sila BJ, BJ kasama ba kita nun? O si Rocky? 'Di ba? Galing naman kaming convention nun sa Mega Mall. Nadaanan din namin yan. Pagdaan namin dyan, hindi si Albert pala. Kasi taga-Trinoma si Albert eh. sabi sa ni Albert, na ano na daw yan na KMJS, na eyewitness na yan dati. 'Di ba? Yan yung bata na nag-aaral na eyewitness. Nung tiningnan namin, may bantayan sa baba. Ito yung bantay niyan sa baba o si ate, yung nanay niya. Ito. Yan. Dali lang ha. Ito yung bantay niyan sa baba. Ito yung pinaka-handler niya. Or nasa malayo yan, tinitingnan kung puno na ba yung garapon o hindi. 'Di ba? Niluloko kayo niyan, men. I'm so sorry ha, dun sa mga nagbigay ng tulong diyan. Niluloko kayo niyan. Hindi nyo tinutulungan yan pagka pinapalimusan nyo yan dyan. Akala nyo dahil sa pag-aaral, merong ang may mga dumadaan. Ako nakapagbigay ako 100 dyan eh. Dati noon, dahil sa awa ko. Meron nagbibigay niya 1,000 pa. 'Di ba? Pero kung one time tanungin mo 'yan, kung ano yung sinusulat niya, hindi niya masabi, basta gagayahin niya lang daw yung yung nakasulat doon. Wala to, men. Budol to. Kinakapitalize lang yung pagiging maawain yung mga Pilipino. Syempre, may mga nakakadaan dyan na ngayon may kaya na tapos naisip nila ganyan din ako nung nag-aaral ako, 'di ba? Nanggaling ayoko ring maranasan ni Nene o ni ate yung naranasan ko dati noon. Kaya kung ngayon nakaluwag-luwag na ako, bibigyan ko siya. Kasi ganoon na mentality natin mga Pilipino eh. Matulungin tayo lahat eh. 'Di ba? Kung meron tayong matutulungan, tutulungan natin. Kaya lang hindi natin naiisip, 'di ba? Culture din ng Pilipino manloko. Katulad niyan. 'Di ba? Kaya kahit kailan yung may nagpo-post pa nga sa social media niyan eh.
Nabubuisit ako pag tapos ang daming ano, pwede nyo bang ano yung contact number ng bata, papadalhan ko ng pera. Napapagano na lang ako eh. Napaka-gullible naman natin mga Pilipino sa ganyan. Pag puso na yung tinira sa atin, ano na tayo? Naaawa na tayo. 'Di ba? Hindi ko pwedeng i-isolate yung sarili ko doon dahil ako nabiktima din ako niyan. Naawa din ako diyan eh. Doon ko na-realize na na putya pati pala ako vulnerable din pala ako sa ganyan. May content ako diyan. Panoorin nyo. Napa-content uli kasi ako dahil hindi pa pala natatapos yung modus na yan. 'Di ba? Minsan nga pinapalayas ng guard yan, ang inaaway pa ng mga doon yung guard eh. Kasi nag-aaral lang naman. Just imagine kahit gabi ang dilim-dilim doon nagsusulat, 'di ba masisira ang mata nun? Eh kasi maraming taong dumadaan doon na makakakita sa kanya. Ikaw nga naman naka-uniform ka. Minsan nga yan eh, naka-uniform pa may dala-dala pang baby yan eh. Tapos nagsusulat doon. 'Di ba? Gagalit pa yan pagkain yung binigay mo. Wala kang pera. Oo, promise. Try nyo. Anyway, mga kababayan ko, yan lang naman yung mapag-uusapan natin. Modus yan. Sinasabi ko sa inyo, modus yan. 'Di ba? Kapag binibigyan nyo ng pera yan, hindi nyo tinutulungan yan. Lalo yung gaganahan na manloko ng tao. Mga kababayan ko. Anyway, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.